Samantala, sunod-sunod man ang mga hamong kinaharap ng ating bansa ngayong taon, hindi natitinag ang diwa ng Pasko sa puso ng bawat Pilipino. Ang mga miyembro ng Kongreso, paano naman kaya nila ipagdidiwang ang kanilang Pasko? Narito ang report. Sa kabila ng ingay ng politika at mga hamong hinarap ng bansa sa nagdaang taon, mula sa mga bagyo at lindol hanggang sa iba pang pagsubok, nananatiling buhay ang diwa ng Pasko sa Pilipinas. Mula sa kumukutitap na mga lansangan hanggang sa mga simpleng tahanan, dama ang saya at pag-asa na hatid ng pinakamahalagang pagdiriwang ng mga Pilipino, ang pagsilang ni Hesukristo, ang araw ng Pasko. Nariyan ang mga tradisyong simbang gabi o Misa de Gallo, ang mga masasarap na pagkain tulad ng puto bongbong at bibingka, ang masayang himig ng caroling, ang pagbibigayan ng regalo at ang payak, ngunit makabuluhang pagsasama-sama ng pamilya sa hapagkainan. Maging ang mga mababatas ay pansamantalang isinantabi ang mundo ng politika upang makiisa sa diwa ng Kapaskuhan. Simple lang. Siyempre, para sa ating kasama ating pamilya at nakakalungkot naman nagsasaya tayo ay mga kababayan naman natin ay maraming nahihirapan. Kasama ko ang pamilya ko, kasama ko ang mga kaibigan ko, and syempre kasama ko ang sektor ko, and tuloy-tuloy tayo sa ating gawain hanggang makita natin yung tunay na pagbabago. I'll be with my kids, of course, my kid and my husband, and kasama na din ang aking mga stakeholders. And this would also be the opportunity to launch several projects for next year. And ito din yung panahon, of course, na para magpasalamat tayo for all the blessings that we have received all year round, all year round, and at the same time, to pay forward also. Ang aking Pasko is to be with our family at mahalin natin at we cherish the moments that we are with our family. As a Congresswoman naman po, we are lessening the celebrations of parties in my district this year because baha pa po sa amin at kami po ay nag-iipon ng mga kagamitan, pagkain para po sa kanila. Tulad ng maraming Pilipino, para sa ating mga mambabatas, ang Pasko ay hindi nasusukat sa marangyang handa o mamahaling regalo, kundi sa pagmamahalan, pagkakaisa, pagbabahagi at pasasalamat sa Diyos. Yung pagtulong sa kapwa Pilipino, pag-uwi sa probinsya namin, tsaka para makasama yung pamilya ko. And syempre, ito yung panahon na ma-remember natin na may Diyos tayo. At siguro sa dami ng problema sa Kongreso ngayon, medyo magkakaroon din tayo ng time ng break para sa mga issues na tinatalakay natin dito sa Kongreso. At the same time, siguro we're expecting na maganda ang magiging 2026, hindi lang para sa Kongreso kundi para sa buong bansa. At ako naniniwala sa pangunguna ng leadership ng Congress, ni Speaker Bogie D, si Majority Floor Leader Sandro, and the rest of the leadership in Congress. Magkakaroon ng synergy and lots of collaboration, cooperation, especially with the minority group. Sa gitna ng mga pagsubok na pinagdaanan ng bansa, nagsisilbing paalala ang Pasko na may pag-asa, may pagmamahal at may pagkakaisa. Nauna sa mga balitang totoo at laging bago, Zai Chua, Alauna sa Balita, Congress TV.